Magandang araw sa ating lahat. Gumawa ako ng maiksing video para makatulong po sa inyo. Sana nga makatulong para maintindihan ng ating lesson ngayon. So, ito ay medyo may kaparehas lang din sa tinuro ko nung nakaraan, pero sa tingin ko ay mas mabilis at mas maiksi ang inyong gagawin. Una, kailangan nyo munang gumawa ng number line. Gagawa lang kayo ng isang mahabang line. Ganon pa din, sa gitna, maglagay tayo para sa ating base. Alam naman natin sa bawat uri ng measurement ay iba't iba ang base. For example, sa length, ang base natin ay meter. Samantalang ang base natin sa mass ay gram. At sa capacity ay liter. Kasunod nating gagawin ay maglalagay tayo ng 3 units pa kanan at 3 units pa kaliwa. So sa kanan, una nating isusulat ay deci. Pangalawa, centi. At ang pangatlo ay milli. Dito naman sa kabilang side, sa kaliwang side, una nating isusulat ay deka. Pangalawa, hekto. At ang pangatlo ay kilo. Paano natin ito gagamitin? Parehas lang din to sa binigay kong nakaraan na ladder method. Halimbawa, may given tayo na 60 meters. I-convert natin siya sa kilometer. So first, titingnan muna natin yung given. So dito, 60 meters. Saan ba tatapat ang meters? So, dito yan sa base. So, kilometers ay dito naman yan sa kilo. Bakit nandito sa kilo? Kasi kilo plus yung base natin na meter ay kilometer. So, gagawin mo, tatalon ka lang papunta doon. So, ang gagawin natin ay simula tayo sa meter, talon tayo, papunta sa deka. Kasunod, talon papuntang hekto at talon papuntang kilo. Ngayon, bibilangin po natin. Ilan ba ang nagawa nating talon? 1, 2, at 3. Kasunod nating gagawin ay i-move natin ang decimal point based doon kung ilang talon ang ating nagawa. So, isusulat ko dito ang 60. Saan ba ang decimal point ng 60? Kapag ang whole number, ang decimal point ay nandito sa dulo. Sa kasunod ng ones place. So, ilang talon ang gagawin natin? 3. So, bilang tayo. 1, pangalawa, at pangatlo, i-move natin ang decimal point o yang tuldok. Etong nakikita nyo may space, lalagyan nyo lang ng 0. So, yan class ang ating sagot kapag kinonvert natin ang 60 meters to kilometers. So, ang sagot niya ay 0.060 or 60 thousandths. So, paano naman kapag ang talon ay papunta sa kanan? Okay? So, ganun pa rin, meron tayong given na 6 meters. Papuntahin natin or i-convert natin sa centimeter. So, anong gagawin natin? Titingnan ang base, titingnan ang ating given. Ano ang given natin? 6 meters. Nasa meters tayo. Saan tayo papunta? Kay centimeters. Centi plus meter equals centimeters. So, tatalon ulit tayo. Ngayon, pakanan naman. Okay? Talon tayo. 1, 2. So, ilan ang talon ang nagawa natin? 1, 2. Ganon pa din ho ang gagawin natin. Isusulat natin ang given. Kaso, ang ginawa nating talon ay pakanan, kaya ang move din ng decimal point ay papuntang kanan. So, talon tayo ng 2. 1, 2. So, basically, parang magdadagdag ka lang ng 2 0. Kapag madali lang naman, pagpapuntang kanan, lagi kong sinasabi, isipin nyo na lang na magdadagdag kayo ng 0. Basta ito ay whole number. So, another example dito sa pakanan, para lalong maintindihan. May given tayo na sabihin na nating
70 centimeter, i-convert natin siya sa millimeter, sa mm, So, 2 m yan. Ang gagawin natin ulit, titingnan natin centimeter. So, dito tayo. Papunta tayo dito. Ilang talon kaya? Okay? Isang talon lang ang ating nagawa. So, susulat natin ulit. Sabi ko nga, basically, parang magdadagdag ka lang ng isang 0. Kasi isang talon, magdadagdag ka lang ng isang 0. Kasi nga, nag-move ka lang naman ng decimal point sa isang place. So, ang sagot ay 700. So, lagi lang nating tatandaan na kapag tayo or ang talon ay papuntang kaliwa, gagawin nyo, i-move nyo lang ang decimal point papuntang kaliwa. Huwag kakalimutan na sa dulo noon nakalagay ang kanyang decimal point. Baka makalimutan ninyo. Next naman, pag papunta naman sa kanan, mag-move ka din papuntang kanan. Gaya ng sinabi ko, parang magdadagdag ka lang ng 0 kung ilang talon ang ginawa. Okay? So, ilalagay mo lang dyan kung 7 yan, o di 7,000. Okay? Sana naintindihan ninyo ang lesson natin ngayon. Salamat!